Ako si Dr. Nines Bautista. Habang papalapit ang Pasko, may matinding banta ang sugar spike. Delikado ito hindi lang sa may diabetes, kundi pati na rin sa lahat na nasa panganib na magkaka-diabetes. Dahil ang Pasko ay high-risk season, paano ba natin matutukoy kung nasa panganib na ba tayo? Ito po ang mga common na simptomas o senyalis ng diabetes. Ihi ng ihi, inom ng inom, namamayat, at laging gutom. Pero, meron din namang hindi common, gaya ng sugat na hindi gumagaling, pagkakaroon ng langgam sa ihi, panlalabo ng mata, at madaling pagkapagod. Alam natin na hindi lang taba ang inaalala natin. Ang diabetes ay hindi sakit lamang ng matataba at hindi nag-ehersisyo. Ito ang mga paalala ko tungkol sa diabetes na maalagang alalahanin lalo nating sa parating na Pasko. Kumain ng wasto, piliin natin ang masustansyang kakainin tulad ng gulay, isda, manok at konting prutas. Kailangan magbawas ng asukal, taba at carbohydrates ang mga diabetic. At alalahanin na huwag kalimutang mag-ehersisyo. Ito naman ang ating flash talk. Ang segment na ito ay kung saan pinagtatambal natin ang mga Christmas favorites para alamin ano ang lesser evil o mas mababa ang banta sa blood sugar. Ready na ba kayo? Bibingka o pan de coco? Soft drinks o iced tea? Leche flan o coffee jelly? Carbonara o spaghetti? Buko pandan o crema de fruta? Sa totoo lamang po, lahat ng yan ay evil o nakakataas ng ating asukal. Pero ang evil na ito ay pwede nating kainin kapag tama ang sukat. Alalahanin po natin ang pinggang Pinoy. Isipin natin ang 9-inch plate. Hatiin po natin ng 3. Kalahati noon ay gulay, 1/4 ay ulam at 1/4 ay carbohydrates tulad ng kanin o tinapay. Ang lahat ng natukoy kanina ay lahat ay carbohydrates. Dapat ay 1/4 lang ito ng pinggang Pinoy. Sa pagtatapos, alalahanin natin ang Pasko ay tungkol sa kalusugan at pagmamahalan. Huwag hayaang sirain ng asukal ang inyong selebrasyon at huwag magpadagdag sa listahan ng magkakasakit. Ako po si Dr. Nines Bautista. Maligayang Pasko at manatiling ligtas, Kabarangay Belkens.